Bakit nga ba mahirap magpapayat? Yan ang tanong ng marami. Alam niyo ba na dito sa Pilipinas, as of March 2023, ay may 27 million na obese at overweight na Pinoy na nasa edad 20 pataas. Ibig sabihin, apat sa bawat 10 adult na Pinoy ay apektado ng katabaan. At ang bilang na ito ay expected na tataas pa sa bawat taon. Bakit nga ba tumataba ang marami? Bakit mahirap payat? Ito ang malimit na isagot ng mga tao at alam kong ito rin yung malimit yung naririnig. Una, kulang daw sa exercise. Di ka kasi nag-exercise kaya ka nataba. I'm pretty sure nandidinig mo yan. And then, pangalawa, napapalakas ng kain at inom. O, lalo na yung mga kalalakihan. O di kaya naman, anong gagawin ko? Masarap kumain din. And then third, sadya daw tataba, lalo na kapag tumatanda na. At pang-apat, sa mga kababaihan, nanganak na naman ako kaya nabasag na yung katawan ko. May asawa na naman ako kaya ako nagkaganito. At may nagsabi pa na, ay mahilap po ang kanin namin, kaya yung katawan ko humilab na rin. Ayan. Sagutin natin yung tanong na, bakit nga ba mahirap magpapayat? Una, kulang sa tamang kaalaman sa tunay na dahilan ng pagtaba. Kapag hindi mo alam ang problema kapag meron kang sirang kagamitan, paano mo kukumpunahin ang isang gamit na hindi mo naman alam kung ano talaga ang tunay na sira? 'Di ba? So, sa katawan, ganun din 'yon. Paano mo masosolusyonan ang pagtatanggal ng taba kung hindi mo naman alam kung paano 'to naiipon sa katawan mo? Maraming mga tao ang kumakagat sa mga slimming pills, slimming coffee, ano pa, mga powder at nangangako ng pagpayat ng mabilis, lalo na kapag nakita sa mga ads, pumayat sa loob ng 7 araw. Ayan. Meron pang nagpapa-laser, lalo na yung talagang gustong mabilis na resulta. Nagpapalay bariatric surgery. Ayan, pero yun ay binabawasan yung size ng stomach. Tanungin mo yung sarili mo, ma-maintain mo ba yung ganong klase ng practice? Yung bang taba mo talagang permanenteng mawawala at hindi na yun mag-accumulate sa katawan mo habang ikaw ay umigdal? Kaya mo bang i-sustain yung ganong klase ng lifestyle? Pangalawa, mababaw ang dahilan ng pagpapapayat. Tanungin mo yung mga people, bakit mo ba gustong pumayat? Gusto ko maging sexy Pero ang unang tanong dyan is, ano yung malalim mong goal bago ka sumabak sa weight loss journey? Kapag ang dahilan mo ay pumayat lang, tapos madali mo siyang na-achieve, no? Walang kahirap-hirap, walang disiplina kasama, madali din yung babalik. Tapos mababaw pa yung goal mo. Ngayon, kung hindi mo papahalagaan ng isang bagay na hindi bunga ng paghihirap, I'm telling you, talagang yan ay babalik. At marami na akong alam na gano'n na nangyari. Ngayon, tanungin mo yung sarili mo. Gusto mo bang kumayat para lang sumeksi? O maging healthy? Bonus na lang yung pagiging sexy. Ang malimit na tanong ng tao sa akin, Oy, paano ba magpapayat? Sa halip na, paano ba maging healthy? Tandaan na ang pagpayat ay hindi guaranteed na ikaw ay healthy. Pero mas tama naman sabihin, kapag ito mataba, wala din akong alam na mataba na healthy. Pangatlo, nakatatak sa isip natin na mahirap mag-diet at mag-exercise. Marinig pa lang yung salitang diet, aray, hindi ko kaya. Akala nila pag sinabing diet, kailangan mong gutumin ang sarili mo at pag sinabing exercise, kailangan pagurin mo ang sarili mo hanggang ang pawis mo ay bagakbak na. Masarap naman talagang kumain. Sabi nga nila, food is life. Pero, pwede ka namang mag-diet ng busog ka pa din at kumakain ng masarap. At higit sa lahat, dahil ikaw ay tunay na busog, di ka mayat may gutom, tipid ka sa merienda. Meron pang nagsasabi na ang diet daw ay kaartihan. Ayan, ako, naging kaartihan pa ang diet. At pag narinig na I'm on a diet or nabalitaan na ikaw ay on a diet, nako, tataasan ka ng kilay at sasabihin sa iyo, ikaw ay fat phobic. May phobia sa taba. And then, andyan pa yung dagdag na peer pressure. Kailangan maging niyaya, di makatanggi, kailangan makisama. So, sino yan? Siyempre, yung pamilya natin, mga kaibigan at iba pang kasama.
Ang diet, hindi yan fad or uso. Hindi mo yan gagawin because you feel like doing it. Ginagawa ng iba, gagawin ko na rin. Sin is in and so forth and so on. Yan ay gagawin mo dahil yan ay respeto sa katawan mo. Wala akong alam na tao na kapag mataba ay mabuti ang pakiramdam. Mabigat yan eh. Extra burden yan sa katawan. Ngayon, kapag ikaw ay kakain, tanong mo lagi sa sarili mo, ikaw ba'y kumakain para mabuhay or nabubuhay para kumain? Magkaiba yun, di ba? Ano ang purpose ng pagkain sa'yo every time nakakain ka? Magbigay ng nourishment o pansamantalang kasiyahan lamang sa tila at pansamantalang pagkabusog ng siya? Tandaan that your food choices matters a lot. Ngayon, kung mag-exercise ka araw-araw at ang food choices mo ay mali, ang resulta na gusto mong mangyari ay mahirap makuha. Wala akong alam na tao na naging healthy sa junk food at ultra-processed food. Sinasabi din na marami at may nakikita din ako mga vlogs na yun na may mag-exercise ka lang araw-araw. Kahit ang food choices mo yung mali, pwede kang kumain ng kung ano-ano, basta ipawis mo lang yan. Yung calories na yan, i-burn mo lang yan. That's not how our body works. Hindi ganon ka-stupid yung katawan natin. Napakatalino ng katawan natin. Alam niya nang gagawin sa bawat pagkain. Pero kapag yan ay overloaded with toxic foods, dadating yung time, susuko yan. Dahil sa matagalang pang-aabuso. At dahil walang masyadong resulta yung ginagawa mo, napapagod ka na, nalilito ka na, hindi mo na alam ang gagawin kasi wala nga resulta. Ito na lang yung sasabihin mo sa sarili mo. Eh, wala namang nangyayari sa ginagawa ko, specifically sa exercise at diet. Pagod ka na, gutom ka pa, ayoko na. Yan. Kung unahin mo ang exercise, kaysa itama ang kinakain mo, mapapagod ka talaga at manghihina. Marami ako nakikitang nagzuzumba, takbo, layo ng binabay, pero magtataka ka, ba't hindi napayat? Ano, tapos, lalo daw sila nanghihina. Pero huwag niyo itigil ang pag-exercise, mga kapatid. Hindi ko sinasabi na kung wala kayong resulta sa pag-exercise, na may kinalaman sa weight loss, ay okay lang na itigil niyo siya. Hindi. Marami mong benepisyo ang exercise, ituloy niyo yan. Ang tinutumbo ko lang po dito, ay kung i-connect mo siya sa weight loss. Sa totoo lang, hindi ang tao mataba dahil sa kawalan ng exercise. In fact, 70 to 80% ng accumulation ng fat mo is from the food you eat. Hindi dahil ikaw ay tamad mag-exercise. Contrary sa pinapaniwala sa iyo ng marami. Tama mo muna ang pagkain para may sapat na energy ka sa pag-exercise. And then, ito yung pang-apat. Ikamilahi ng mataba, kaya tanggap ko na kami tataba. Ang build ng buto ng katawan ng bawat tao, mamana. Yes. Merong maliit ang build, buong structure, merong malalaki. Pero yung pagtaba, hindi yun naman na. Yun ay lifestyle ang minana mo. Kung ang kinakain ng magulang mo ay kapareho ng sayo, pati na din ng sa anak mo, chances are, pare-pareho kayong lalaki. Yan ang ilan lang sa mga dahilan kung bakit nahihirapan magpapayat ang marami. Maling paniniwala, maling mindset, na kung hindi mo babaguhin, mahihirapan ka talaga magpapayat. When it comes to weight loss, ito muna yung unahin mo. Ano yung goal mo? Yan ang una kong itinatanong kapag ako ay nag-coach sa weight loss. Ano ang goal mo bago ka sumabak sa weight loss journey? Malalim ba ang pundasyon mo? Pag malalim, long term yan. Pag mababaw, short term. Yo-yo dieting. Babalik ka sa dati. Ang masakit pa nito, yung rebound weight mo, mas mabigat. And then number two, tamang mindset. O, yung una, alamin ang goal. Yung pangalawa, tamang mindset. Baguhin mo yung maling pananaw, katulad nung nabanggit kanina, hindi na maman ang taba. Hindi totoo na kapag tumataba ka, eh dahil ikaw ay natanda na. Oo, masarap kumain, pero ang diet ay hindi nakakatakot gawin. Actually, ang tawag ko sa diet ay guilt-free eating. Kumakain ka, pero hindi ka nagigilty na meron kang ipinapasok na basura sa katawan mo. And then number three, pastong pagkain. Katulad ng sinabi ko kanina, madaling mag-diet kapag malalim ang pagkakaunawa sa salitang diet.
at ang dulot nun sa katawan, hindi mo matatawaran. Napakasarap ng pakiramdam. Huwag mo hintayin na magkasakit ka bago ka magpapayat. Although hindi lahat ng payat na ay healthy, mas malamang ang tsansa na kapag ikaw ay lumalaki, ikaw ay may health issues. Maraming ang tao, yung akala nila hindi sila mataba dahil maliliit daw yung mga basic. Pero in fact, pag bumubukol yung tiyan mo, you're starting to have these metabolic issues or metabolic illnesses. Yun, nagsisimula na yun. Tama si Hippocrates, yung father of modern medicine, nung sinabi niya na, let food be your medicine, let medicine be your food. All diet works, pero syempre, depende pa rin yan sa kondisyon ng katawan mo. Ikaw ba nung nag-diet ay maintenance na lang? Ikaw ba nung nag-diet ay marami kang mga illnesses na? Ikaw ba nung nag-diet ay bukod sa may sakit ay napakalaki pa? So, iba-iba yung diet diyan. Pero all diet works. Iba-iba ang katawan ng bawat tao at walang one-size-fits-all solution. Sa mga susunod na videos, malalaman nyo kung bakit nga ba talaga nataba ang isang tao. At kung mataba ka, ano ang pinakamabilis na paraan para mag-lose ng weight kahit walang exercise? Ayan. Mag-meron tayo ng video dyan. Marami pa akong i-share sa inyo, pero hindi ako, sa mga i-share ko sa inyo, magugulat kayo. Sabi ba, kakaiba yun ah. If you like this video, please give it a thumbs up. And please subscribe also to my channel bilang suporta. Hit the notification bell para updated kayo sa mga bagong videos na gagawin ko. Till my next videos, mga kapatid. Thank you for listening and watching. Bye-bye.